Hello, 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 hello. Good morning. Isang love playing na good morning sa inyo lahat. Magandang tanghali at magandang gabi. Ayan, kung saan man tayong panig ng mundo. Ayan, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Wala na bang mga kodita? Naku, paano ba yung martial law na yan? Sa inyo na lang yan. Kami nang nagaganap sa mundong ibabaw na ito. Dadagdag pa ba kayo? Ayan, dito na lang tayo sa magandang balita. Good news dahil mukhang jumakpat ang Pilipinas sa hapon sa nangyaring pagbisita nga ng Prime Minister ng Japan dito sa Pilipinas. Yan, unahin natin ang mga good news ngayong araw. Lodis na lodis, ang daming mga magagandang balita mga kababayan. Dahil ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay nag-umaani ng tagumpay. Ngayong November, nako, ang daming mga good news mga kababayan. Ayan, kung nakikita nyo. Dahil ang India po mga kababayan, Indian government ay nag-o-offer po dito sa Pilipinas ng 7 helicopter na magagamit sa lahat ng disaster na nangyayari dito sa bansang Pilipinas. At ito ay para sa Philippine Coast Guard. Ito pala mga kababayan, ang India pala at ang China, may issue din pala ito sa karagatan nila. Dahil parang sinasakop din na China itong isang portion ng karagatan ng India. Kaya itong India ngayon, gumagawa ng paraan. Sila nang lumalapit sa Pilipinas. Nag-o-offer sila sa Pilipinas ng tulong laban sa China. Nako, hindi tayo nagkakamali. Kampi-kampihan na ba ito? Teritoryo na ba sa teritoryo nangyayari ngayon sa bansa? Dahil pala ang ating Pangulong Ferdinand Marcos last week, mga kababayan, ay nakipag-usap, nakipagpulong itong Indian government or Indian embassy sa ating Pangulo. Ayan, umpisahan natin ang Lunes ng puro good news para sa Pilipinas, mga kababayan. Ayan, balik tayo sa China at Japan. Ayan, dahil parang nanginginig na ang China ngayon. Dahil ng mga nakaraang administrasyon, masyado silang niyakap. Dumating sila dito sa Pilipinas na parang akala mo kung sino. Naghari-harian sila rito. At tayo naman, nagsunod-sunuran sa kanila, nagpayurak tayo sa kanila. Hanggang sa umabot na nga na sila na ang nagtataboy sa atin, lalo na dyan sa karagatan, sa mga nakakaawa nating mga mangingisda. Sila na ang naghari-harian sa dagat natin. Sila na ang nagtataboy sa mga kawawang mga mangingisda natin dyan sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Kaya ngayon, ano kaya ang masasabi nila sa pagpunta dito ng Prime Minister ng Japan? Siguro yung iba dyan nagigit-git, mga nakabusangot ang mukha niya, mga nakataas ang kilay. Dahil itong Prime Minister mismo, mga kababayan, nagpunta mismo dyan sa Philippine Coast Guard dito sa Maynila. Tiningnan niya mismo yung sitwasyon ng Philippine Coast Guard, tapos binisita rin niya yung Sandway Railway dito rin sa Kamaynilaan, mga kababayan. So magandang balita ito para sa Pilipinas, para sa ating lahat. Tayo ang umaani ngayon ng tagumpay. Tayo ang nilalapitan ng grasya, kumbaga. Ayan. At ito pa, mukhang ito na yung katapusan ng mga kainsikan dito sa Pilipinas dahil ito na ang kanilang huling paghahari-harian dito sa bansang Pilipinas dahil magpapadala ang Japan ng 12 barko sa Pilipinas. At personal ding dinalaw ng Prime Minister ng Japan, Kishida, ang Philippine Coast Guard bago siya umalis. Makatatanggap ng 12 barko ang Philippine Coast Guard mula sa Japan para sa pagpapalakas ng maritime security capability. Ito ang sinabi ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Joint Special Session ng Senado at Kamara kahapon. Ayon kay Prime Minister Kishida, tulong ang inisyatibong ito para sa pagpapaunlad pa ng sangdatahang lakas ng Pilipinas. Welcome naman para kay Transportation Secretary Jaime Bautista ang sinabi ng punong ministro at tiniyak ang patuloy na pagsulong sa modernisasyon ng PCG. Matatandaang sa huling 2 araw ng pagbisita ni Prime Minister Kishida sa Pilipinas, binisita nito ang PCG headquarters sa Maynila maging ang BRP Teresa Magbanwa na isa sa 2 97-meter multi-role response vessels na binuo sa Japan. Na nga mga kababayan, itong Japan, ano sa tingin nyo? Ito ba ay mabuting kaibigan? Kaaway? Dahil itong Japan mismo nagpapakita ng magandang relasyon para sa Pilipinas. Ayan. Dahil kung ikukumpara natin itong China at Japan, di sa Japan na tayo kasi itong China puro mga kailigalan
ang ginagawa dito sa ating bansa, mga kababayan. Wala itong ginawang tama, puro kapalpakan. Tulad na lang ng mga isa pa dito, mga kababayan, yung mga project nila na udlot dahil ng mga nakaraang administrasyon, ang dami nilang pinangako, nagpautang sila na ang laki-laki ng porsyento babayaran natin sa kanila. Tapos hindi natuloy ngayon. Ayan, Japan ang tutuloy. Mantakin nyo naman. Itong Japan, magpapadala sa atin. Kung hindi sila talagang totoong kaibigan, parang ano lang to parang Pilipinas at Amerika. So itong Japan at Amerika, Japan at Pilipinas, alam mo yon, maganda ang relasyong namamagitan ito sa bawat bansa. Mantakin nyo, mga kababayan, 12 barko, isang bagsakan lang ang ipadadala ng bansang Japan dito sa Pilipinas. Nako, mag-comment nga po kayo, mga kababayan, kung ngayon lang ito nangyari sa administrasyong Marcos, na isang bagsakan lang na isang bansa magpapadala ng ganun kadaming barko para makatulong para sa Philippine Coast Guard na naglalayag-layag din sa karagatan na kinakalawang na ang kanilang mga bangka, yung mga barko. Tayo lang ang mga nakakaawa. Alam mo, yung mga barko nating lumalayag-layag din sa karagatan. Diyos ko, parang panahon pa ni Kopong-Kopong. Kaya tayo inaapi-api. Dahil pagka nangyaring mga tabuyan, tayo ang kunelat. Kaya tayo binubuli. Kasi nakita nila yung mga kagamitan natin, mga kinakalawang na dyan sa gitna ng karagatan. So paano nga naman tayo lalaban kung ganyan ang mga kagamitan natin? So ayan, siguro naaawa na sa atin ang ibang bansa tulad ng India. Biruin mo, 7 helicopter naman ang ibibigay. Tapos ngayon ang Japan, 12. O ayan, hindi na tayo kulilat dyan. Makakatagpo na tayo ng mabilis, makakahabol na tayo sa kanila. At hindi na tayo papatalo dahil kahit papano gumaganda na rin ang ating mga military equipment, kumbaga. Ayan. Maganda talaga itong ginagawa ng Japan para sa ating bansa. Dahil, alam mo yun, dahil biruin mo naman, personal siyang pumunta dyan sa site na ginagawang subway na Japan din ang tumutulong sa atin. Talagang pinangako niya yung sinabi niya. Alam mo yung nagpunta sa Kongreso, nung nagsalita siya doon, sinabi niya, pupunta siya dyan sa Philippine Coast Guard, saka dyan sa ginagawang site ng subway. Talagang tinutuon niya, pagkatapos niya magsalita doon, pumunta siya. Talagang isang mabuting tao itong Prime Minister ng Japan, si Prime Minister Kishida. Ayan, ang hirap ng pangalan mo. Pero at least nababanggit natin lahat. Grabe ang papuri dyan sa Kongreso ng ating mga mambabatas at ating mga senador dito sa Prime Minister ng Japan. Dahil, o nga naman, history to. Parang ngayon lang nangyari sa bansang Pilipinas na ang isang Prime Minister ng isang bansa nagsalita mismo sa Kongreso at ang daming pinangako para sa Pilipinas na siya lang ang gumawa niyan, mga kababayan, para sa bansa natin. Ayan, opinion, mga kababayan. Pwede po kayo mag-comment kung natuwa ba kayo sa ginawa ng Prime Minister ng Japan dito sa Pilipinas sa kanyang pagdalaw dito ng 2 araw. O mas natutuwa kayo sa ginagawa ng China dito sa atin, sa pagtaboy nila sa atin, lalong-lalo na sa mga kawawang mga mangingisda dyan sa teritoryo natin dyan sa karagatan. So yun lamang, mga kababayan, umpisahan natin ang Lunes na puro good news, puro mga magagandang balita, hindi kudeta. Ayan, dahil kung papalitan natin ang presidente, sinong ipapalit natin? Yung hindi marunong mag-explain kung saan tinago ang pera, kung saan dinala. Nagkakaganyan sila ngayon, nang dahil sa China, nang dahil sa confidential funds, nagkagulo-gulo. Hayaan nyo na. Diyos na ang bahala sa kanila. Basta tayo, good news lang sa araw-araw. Ayan lang, mga kababayan. Ang aking balita ngayong araw na ito, puro mga magagandang balita lang tayo. Ayan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like, comment, and siyempre subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Mag-iingat po tayong lahat, mga kababayan. Bye!